Hello! Good day everyone! Mapagpalang araw sa inyong lahat. God is good. Whatever circumstances surrounding us, nananatili ang kabutihan ng Diyos. Welcome sa ating online worship service. I-share mo ito sa lahat ng tao na mahal mo at gusto mong mapagpala. Now, we are on the third week with our series, Elevate Faith. Eka nga, level up or increase your faith. Kinakailangan ilagay mo doon sa mataas na antasang pananampalataya. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ang ating passage ngayon ay mula sa 1 Peter chapter 1. And we are to read beginning verse 3. 1 Peter chapter 1, beginning verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. An inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this, you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief and all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. Verse 12, it was revealed to them that they were not serving themselves but you when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. Praise the Lord. Pinagpala po ang pagkatunghay ng kanyang buhay at banal na salita. Sa isa sa mga libro ni Max Lucados, nagsasaysay ng isang kwento tungkol kung paano siya at ang kanyang bangka ay naligtas sa isang bagyo sa karagatan. At isang matanda na bihasa sa dagat ang nagbigay ng payo kay Max na dalhin ang bangka sa malalim na bahagi ng tubig at ihulog ang 4 na angkla sa 4 na sulok ng bangka at manalangin na ang angkla ay kayang pumigil sa bangka. Naligtas si Max sa bagyo, pero ang sabi niya, may natutuhan siyang importante na makakasalba. Kailangan din
nating lahat sa panahon ng bagyo sa buhay. Alam niyo, yung angkla dito ay ang ating pananampalataya. How important is it to have faith? Saan tayo makakatagpo ng pananampalatayang kaya kang isalba sa bagyo ng buhay? Dito sa ating passage, alam ni Peter kung gaano kaimportante ang pananampalataya at binigyan niya tayo ng larawan nito. Faith na kahit sa malalim ay kaya tayong hawakan sa panahon ng bagyo sa ating mga buhay. Noong panahon na isinulat ito ni Peter, doon sa panahon na yun ay kasalukuyan na nagbabago ang mga bagay. Yung unang yugto o unang siglo ng church, ang government doon sa lugar na yon ay walang pakialam sa bagong grupo ng relihiyon. At habang lumalaki ang church, tumataas din ang paghigpit ng government. At isinulat ito ni Peter sa mga tao na nahihirapan mamuhay sa kanilang pananampalataya. Tulad din sa ngayon, hindi naman talaga madaling ang pagiging Kristiyano. Pero kailangan we have to find a way to live in faith. Yung hindi nasusubo o hindi sa compromising. Tinulungan tayo dito ni Peter na magkaroon ng malinaw na pagkaunawa kung paano tunay na mamuhay sa pananampalataya na pananampalatayang na nakasentro kay Hesukristo kahit na sa gitna ng masasabi nating difficult times. So now, samahan niyo po ako sa ating paksa sa umagang ito, the importance of our faith. The importance of our faith. Kanina ipinakita po ni Pedro kung gaano kahalaga at kaimportante ang pananampalataya. So, mahalaga ang ating pananampalataya kasi ay ang ating pananampalataya ay timeless. So, number one, importance of our faith is timeless. We have this timeless faith. Sabi nga doon sa talatang 4 hanggang 5, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So dito ay timeless faith. Kaya napaka-importante kasi timeless. Meron tayong timeless faith. Ibig sabihin, ageless, hindi ito tumatanda, hindi ito namamatay, walang kamatayan, walang katapusan, hindi nawawala. Kaya hindi na question kung merong faith. Dahil everyone has faith. Ang iba, they have their faith. They has faith in their abilities. Faith nila nandun sa skills or kaya nandun sa connections, doon sa friends, sa family, at sa sarili. So sa lahat may pananampalataya. Ang tanong ngayon, saan nakaangkla ang iyong pananampalataya? Kasi sooner or later, ang bagyo sa buhay ay darating at ang tanong dito ay kaya bang hawakan ng angkla ng iyong pananampalataya? Dito sa passage natin, meron mga reasons that it is important to anchor our faith in Christ.
Doon sa timeless faith na meron tayo, o ang ang pananampalataya is timeless. Unang bahagi doon sa timeless, our faith in Christ is imperishable. Walang katapusan. It is lasting. Walang hanggan. Pero ang tanong, paano ito mangyayari? Kasi ang ating pananampalataya kay Kristo ay iniingatan sa langit. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, ilagak natin ang ating mga kayamanan sa langit na hindi masisira ng tanga at kalawang, hindi rin mananakaw. Kasi sa ating mga buhay, tulad ng mga mahahalin o mamahalin, mahalagang mga gamit natin, ay inilalagay sa maayos na sisidlan para hindi masira. Iniingatan nating mabuti. Ngayon, kung ang ating pananampalataya ay nakalaan lang sa mundong ito, then our faith will perish. Mawawala ito o kaya mamamatay. Ang mga kaharian sa mundo, there are countless kingdom in this world. Ang mga kaharian sa mundo ay naitatayo at bumabagsak. Nabibuild naman ang economy at nasisira. Ang mga bayan ay naitatatag at naglalaho. Ang mga natira sa ibang mga kaharian ay yung collapse na building at yung mga sira. Yung mga natira, minsan nga yung bahagi nito ay makikita na lamang sa mga museum. Subalit, it is only the kingdom of God ang nananatili. It is only the kingdom of God ang nananatili, matibay, matatag, at nagpapatuloy sa nakalipas na 2,000 taon. So our faith is to be set in heaven at hindi sa mga bagay sa mundong ito. Ito lamang ang paraan na malalaman natin na hindi nasisira ang ating pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Ang kasunod ay, having timeless faith, our faith in Christ will be uncorrupted. Hindi sira, hindi nasisira, at hindi napapasama. Sa history ay punong-puno ng mga leaders na nagsimula at sa kanilang pagsimula, they have the best intention. Pero pumasok ang pride, pumasok ang ego, pumasok ang mga iba pang kasiraan. Kaya kung ilalagay natin ang ating pananampalataya sa isang leader, magiging pansamantala lamang. Pero kay Kristo iba. Kasi kung ilalagay natin sa ibang leader ang ating pananampalataya, pansamantala lang yun. Kasi ang mga leader ng mga ibang grupo ay, bagamat isinilang yon, ay nabuhay, namatay, pero nanatiling patay. Lahat sila. Pero si Kristo ay walang kasalanan at ang ating pananampalataya ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay may lubos na kapangyarihan, pero hindi corrupted. Alam niyo yung mga tao kapag lubos na ay yung power niya ay talagang malaki na, then doon pumapasok na nakukurap na ang kanyang buhay. Nabubuhay na sa kasalanan, pero ang ating Panginoong Jesucristo wala nang kasalanan, ay makapangyarihan pa, lubos ang kapangyarihan pero hindi corrupt. Walang pride, walang ego, kahit katiting. Ang ating pananampalataya ay magiging incorruptible lamang when it is placed in Christ. So, in our timeless faith, our faith in Christ,
is imperishable. Our faith in Christ will be uncorrupted. At yung pangatlo, our faith in Christ is unfading. Hindi kumukupas at walang kupas. Maraming tao na mahilig sa uso, kung ano yung trend ay dun kaagad at sa mga pansamantalang libangan. Sugod kaagad, pasok agad sa mga trend o kalakaran, yung uso. At pagkatapos, paglipas ng mga 6 na buwan ay iba na naman. Madaling kumupas, madaling maluma. Ang halimbawa, sa style ng buhok, sa kulay nito, at maging sa mga damit. Kung titingnan natin gaano ba ang pagbabago na nangyayaring meron sa loob ng 10 o kaya 20 taon. Antindi, ang daming pagbabago. But, ang sabi ng Bible, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang faith na meron tayo ngayon ay hanggang sa dulo or hanggang sa last days. Iyon pa rin. Kaya ang ating faith ay hindi kumukupas. Ang ating faith ay unfading. Hallelujah. Hallelujah. So, napakahalaga ng ating pananampalataya because it is a timeless faith. Second, ang pangalawa ay kaya napakahalaga ng ating pananampalataya kasi it is a tested faith. Tested faith. Okay. Sabi doon sa verse 6, "In all this you greatly rejoice, though how for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials." Nakaangkla dapat sa timeless nature of Christ ang ating pananampalataya. Pero ang tanong, paano malalaman na ang faith ko kay Kristo ay kayang hawakan at kaya akong isalba sa bagyo sa aking mga buhay, sa aking buhay? At bakit naman ako magtitiwala kay Kristo? Bakit? It is because hindi ito pangkaraniwang faith. Hindi ito fake, kundi hindi pangkaraniwang faith. It is tested faith. Maraming tao, they have placed their faith in Christ and found the anchor holds. Amen. Hallelujah. Dito nakita ni Peter ang kanyang pananampalataya. When it is put to the test and found, a tested faith is valuable, revealing, and centered on love. So dito, tested faith, katulad ni Peter, nung makita niya at na-test ang kanyang pananampalataya, doon nakita ni Peter, ang faith niya is valuable, napakahalaga. Verse 7, "These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Ang sabi po dito sa talata na mas higit yung pananampalataya kaysa doon sa ginto, kahit nang yung ginto ay dinalisay na ng apoy. Okay. Ito'y tulad ng isang goldsmith o yung panday metal, goldsmith. Ang isang goldsmith, tinutunaw ang metal at kapag natunaw ang metal, lumulutang yung impurities. At pag lumutang na yung impurities, ito ay kinakayod para maalis. At ang goal ng goldsmith ay yung puro ginto. Purong ginto. At malalaman na puro na ang ginto dahil sa reflection sa tinunaw na ginto
na naalis na yung impurities. Sabi nga ni Peter, ang ating pananampalataya ay katulad ng ginto. Sa testing o sa pagdadalisay nito, ang marumi at dumi ay lumulutang sa surface upang alisin, upang kakayurin, para maalis. At kapag naalis na ang impurities, ang ating pananampalataya ay nagiging valuable, nagiging napakahalaga. Purihin ang Panginoon. Yung tested faith is valuable. It is valuable. Sa panahon ni Peter at sa panahon natin ngayon, ang ginto ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang bagay na maaaring magkaroon ng isang tao. Kahit na ang ginto ay mahalaga, tandaan natin, kahit na ang ginto ay mahalaga, pangalawa ito sa ating pananampalataya. Hindi pwedeng ang ginto ang mas mahalaga sa pananampalataya. Sunod lang yon. Okay, so, gold can perish, but our faith will endure. Ang pananampalataya kay Kristo, tataglayin natin ito sa ating buhay hanggang sa kabilang buhay. Purihin ng Panginoon. Ang faith natin sa death, sa burial, sa resurrection ni Jesus ay di hamak na mas mahalaga kaysa sa ginto. Ang ating faith in Christ ay eternal. Hindi ito nasisira. Hallelujah. So it's very valuable. Pangalawa, ang tested faith is revealing. It is revealing. Pag sinabing revealing, ito ay naghahayag, naglalantad at nagbubunyag. Alright? Alam ng goldsmith o yung panday metal na meron siyang purong ginto nang makita ang reflection niya sa metal. Ang ating pananampalataya, kailangan na mag-reflect si Jesus at mahayag siya sa mundo. Sa paglago natin kay Kristo, lalong matuto tayo ng tungkol o lalo tayong matututo ng tungkol sa Kanya at sa Kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng buhay na binigay natin kay Kristo, doon natin makikita kung sino talaga siya. Habang lumalago ang ating pananampalataya, nahahayag sa atin ang malalim at malawak na kalikasan ng Panginoong Hesukristo. Yung nature ni Jesus, lalong makikita natin nun. At ang ating buhay ay nababago. Kapag nabubuhay tayo na naiiba dahil sa malago, dahil sa matibay na pananampalataya, makikita ng mga nasa paligid natin yung difference. Your life begins to reflect the image of Christ. Tulad nung goldsmith, alam niya na meron siyang dalisay na ginto. Pag tumitingin siya sa metal, ay nakikita ang kanyang reflection. Nais din ni Jesus ang reflection niya sa ating buhay. At mangyayari lamang ito kung tested na ang ating pananampalataya. So tested ang ating pananampalataya. Hallelujah. Napaka-importante ng ating pananampalataya. At yung pangatlo, it is centered. Yung tested faith, it is centered on our love for Christ. It is centered on our love for Christ. Sabi sa verse 8, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Okay, balik tayo kay Peter. Peter talks about how we love
Christ. Kahit hindi natin nakikita. Sabi nga, ang faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen. Okay, Hebrews 11:1. Pansitin natin na ang faith is reality. Hindi dahil hindi nakikita ay hindi na totoo. Hindi dahil sa hindi nakikita, hindi na nag-i-exist. Kasi kung gayon, lahat tayo ay brainless or kaya walang utak. Bakit po? Kasi wala pa sa ating ang nakakita ng kanyang sariling utak. Pero, may utak tayo. Ang tunay na pananampalataya ay pagmamahal kay Kristo. Hindi kailanman nakita, pero alam mo, meron at totoo. Hallelujah. So napakahalaga ng ating pananampalataya because ang ating pananampalataya is timeless faith. Yung pangalawa ay tested faith. And the final one, itong pangatlo. Kaya napakahalaga ng ating faith because ang ating faith is true. Totoo ito. Hallelujah. Okay, tingnan natin. Verse 10, basahin ko ulit. Concerning the salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. Hallelujah. Si Peter ay timeless ang pananampalataya. May timeless na pananampalataya kay Kristo. His faith was valuable, revealing, and full of love. Ang ibig sabihin nito, what worked for Peter will work for me and will work for you. Binigyan tayo ng pag-asa at ang may dala nito ay paparating na. Hallelujah. Nakaka-excite, no? Sa madaling salita, pwedeng sabihin manatili ka, ang Diyos ay gumagawa at ang tagapagligtas ay dumarating. Maghanda ka. Hallelujah. Kaya sa mga tao na hindi alam kung saan tatakbo, this is a message of hope and encouragement. Ito ay isang pangako. Ilan na tao ngayon ang kailangan na mapalakas ang loob and not to give up? At ilan sa mga nakikinig ngayon na kailangan malaman na may tulong na paparating? Paring kailangan mong marinig na itong mga pangako ng Diyos ay para sa iyo. Faith is also the fulfillment of the prophecies. Our faith in Christ is true. And this is not built upon the philosophy, intellect, or creative speculation ng tao. Katulad ng iba't ibang mga relihiyon or iba-ibang grupo, ito ay nabuo lamang sa kanilang philosophy, intellect, or mga nilikhang speculation nila. Pero our faith is built upon Jesus. Built upon the historical fact, that Jesus, the only Son of God,
who died on the cross in Jerusalem on a hill called Golgotha. Our faith cannot be recreated. At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, pananampalataya na nananatiling nakatayo sa pagsubok ng panahon. Proven when tested. Ito lang ang tunay na pananampalataya na kung saan kayang humawak, isasalba ka sa mga bagyo ng buhay. Ang sabi nga dito sa verse 12, Peter say, angels desire to look into these things. Mantakin mo, imagine, nakaabang ang mga angels. Samantalang, itong mga angels na to, samantalang nasaksihan nila ang ginawa ng Diyos sa mga propeta. Nakita nitong mga angels na to kung paanong naisakatuparan ng ating Panginoong Hesus ang prophecies sa kanyang pagsilang, sa kanyang buhay, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang pagkabuhay na mamuli. Nakita rin itong mga angels nito si Lucifer kung paanong kick out of heaven. Nasaksihan, nakita nila ang paghati ng dagat na pula. Nasaksihan, nakita nila ang pagpapagaling at maging ang pagpapalayas ng mga demonyo. And yet, these angels desire to see what God is going to do now. Ang mga angels ay nakabantay sa atin. Nais nilang makita ang susunod na kabanata kung paanong magtatagpo ang ating pananampalataya at ang dakilang gawa ng ating Diyos. Ang panahon para ipamuhay ang ating pananampalataya ay ngayon. Elevate our faith. Increase our faith. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to conclusion. Hallelujah. Tayong lahat ay may faith. Pero ang angkla ba nito ay kayang humawak ng bagyo sa buhay mo? Tunay ba ang angkla nito? Ang iyong faith ay dapat na natayo sa katotohanan ng salita ng Diyos at dapat tested. Doon mo malalaman that your faith is valuable, your faith is revealing, and your faith is full of love. Kasi your faith in Christ is timeless. Huwag kang sumandal o magpapadala sa uso at sa latest na philosophy. At dahil yun, magbabago ang angkla ng iyong pananampalataya. Because it is only a faith in Christ is timeless. Yung faith lang kay Kristo ang timeless. Yung faith lang kay Kristo ang tested. Yung faith lang kay Kristo ang totoo, ang true. It is only a faith in Christ is timeless, tested, and true. Hindi na tanong kung may pananampalataya ka. Hindi na tanong kung ang bagyo ng buhay ay darating. Ang tanong ngayon ay, ang angkla ba ng iyong pananampalataya ay kayang humawak at isalba ka sa mga bagyo sa buhay. The time to anchor your hope and faith in Christ is now. Now. Elevate, increase your faith bago pa magpadama ang mga bagyo sa buhay mo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong kaibigan, sa oras na ito, kung ngayon ka lang nakasama sa online service na ito, hindi yan tsamba. Sadya yan ni Lord
Kasi mahal ka ng Panginoon at may magandang plano sa iyo ang Panginoon. Manampalataya ka na si Jesus, na si Jesus ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay na muli. Nais ni Jesus na maligtas ka at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Kilalanin mong nagkasala ka at humingi ng kapatawaran mula sa kanya. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, yung pagkahiwalay sa Diyos. Subalit, ang libreng handog ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At kung nais mong tanggapin, nais kong ipikit mo ang iyong mata at sumunod ka sa panalangin na ito, nagpagtanggap. Hallelujah. 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 Sumunod ka sa panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ang pagiging makasalanan ko. Humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong mga kasalanan. At sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso at inaanyayahan kitang pumasok. Gayon din sa oras pong ito, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang masunod sa buhay ko. Pagharian mo po ako mula sa oras na ito, Panginoong Jesus. Ito po ang aking panalangin. Amen. Kung tunay na tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo, binabati kita, kapatid. Hindi lang ako natutuwa, hindi lang ang kapwa ko Kristiyano natutuwa. Even ang buong hukbo ng kalangitan ay natutuwa dahil sa katulad mo na nagbalik ng loob sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Patuloy po tayong manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming Diyos sa langit, sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, idinadalangin ko po na abutin mo po ang mga pangangailangan ng mga nakatunghay at nakikinig sa online stream na ito. Ama, sa oras pong ito, padaluyin mo po ang kagalingan sa mga karamdaman at sakit. May cancer man na mag-a-undergo ng chemo, dialysis, radiation o operation. Hipuin mo po sila ng iyong pagpapagaling, Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kapatid, sa oras na ito, ano man ang iyong sakit, ano man ang iyong karamdaman, utusan mo ang sakit na lumayas sa pangalan ni Jesus. Say it with faith. Say it with faith. Sabihin mo ng may pananampalataya. In Jesus' name. In Jesus' name. Say it with faith. Dahil walang mahirap sa Panginoon na gawin. All things are possible to them that believes. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin mo ang iyong kagalingan. Receive your healing right now. Right now. Right now. In the name of Jesus. Kapatid, may dinadaanan ka ba? Sa oras na ito, may dinadaan ka bang bagyo sa buhay mo? Put your faith in the Lord at isasalba ka niya. Elevate your faith sa Panginoon at iaahon ka. Iaahon ka ng Panginoon. Hallelujah. Iaahon ka dyan sa kinalalagayan mo, sa kinasasadlakan mong bisyo at kahirapan. Manalig ka sa Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, bless the churches na maging maalab sa pagmiministeryo for the souls and for your kingdom. Lord Jesus, save our country, Philippines. Heal our land, Lord. Ikaw po ang maging Diyos ng aming bansa. For you said in your word, blessed is the nation whose God is the Lord. We give you thanks, Lord. All the glory and praise in Jesus' name. Amen. 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 Let us lift our hands. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord shine His face on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Lord. Thank you, Lord.